Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello, good morning guys. Nandito na naman tayo sa Roa City, no. Ang araw ngayon ay Martes, no. Hinatid ko yung mga bata sa school, no. Kakadating lang namin. So, ang oras ngayon ay 7:15. Nandito na ako papunta sa beach, no, sa Boulevard, no. Pero kakain muna ako doon sa kabila. Meron doon kainan, daanan ko. Before ako mag-proceed doon sa beach, magkain muna ako, guys. So kahapon guys, Lunes, hindi ako nakahatid ng bata, no, ng mga bata kahapon kasi check up ni nanay. Nagpa-check up kami ulit kasi laging hindi natutuloy yung kanyang rehab, guys, kasi mataas yung kanyang blood pressure, ano. So pina-check namin kung sa doktor baka kailangan pa siyang dagdagan ng dosage ng gamot. At yun nga nangyari, guys, no. So nagdagdag si doc ng dosage ng gamot niya sa high blood. Pagkatapos, ganun din dun sa sa sugar, no? Kasi tumataas din yung sugar niya. Kaya dinagdagan yung kanyang gamot. Plus, meron siyang gamot sa pagpapadumi, no? Kasi nahirapan siya, guys, magdumi, guys, no? So, ayun. At binigyan din siya ng gamot sa pampatulog, no? Para makatulog siya. Kasi madalas kasi hindi siya daw nakakatulog, kaya siguro tumataas din yung kanyang blood pressure, no? At yung sugar niya. So ayun guys, ngayon pala schedule din niya, Martes kasi ngayon, schedule din niya mamaya hapon ng rehab, no? Kasi nga yung Tuesday, Thursday and Saturday yung kanyang schedule. So mamaya babalik naman ako talaga ng sapian kasi half day lang yung maliit, so ihatid ko yun dun sa bahay, and then kami naman pabalik dito mamaya ni nanay at kasama ko isa kong kapatid, tsaka yung nila, yung parang personal ni nanay, yung mag-a-assist sa kanya. So ayun guys, ngayon lang ako nakabalik dito actually sa beach area, no, kasi nung nakaraang linggo andun tayo sa punta pa tayo ng hospital hanggang sa ayun nga na tuluyan na talaga si tita, no. Kasi nga sinabi ko nga dun sa isa kong vlog na yung paglabas nila sa hospital ay talagang hindi naman talaga yon yung advice ng doktor, no. So nagpirma sila ng AMA, yung tinatawag nating against medical advice, no. Yung dalawang anak nagbigay ng consent sa doktor na ilalabas nila yung kanilang magulang. Kasi nga dalawa yung na-admit, di ba? Yung papa at yung mama nila, yung dalawang matatanda ay talagang na-admit. Both yun ay hindi pa supposedly lalabas ng ospital. Pero dahil nga nagpirma sila ng AMA, yung against medical advice, niyaan na silang lumabas. So ayun guys, pagdating nga nila ng bahay, lumabas siguro sila sa hospital mga 6:30 or 7 o'clock. Kasi dumating sila sa bahay doon mga 8, no? 8 o'clock na ng gabi. At pagkatapos yung dalawang matanda ay humiga doon sa sala nila. Nandun na yung nakaprepare na yung kanilang higaan doon, kasi doon lang sila hihiga. At after nga nung 20 minutes na humiga yung dalawang mag-asawa doon sa nagkaroon na ng shortness of breath, no, yung si tita, no? At 20 minutes later binawian na siya ng buhay. Kasi guys, hindi talaga siya makakasurvive. Kahit ako mag-assist, hindi siya makakasurvive dahil hirap nga siya sa paghinga, no? Kasi sa ospital meron siyang oxygen, pero sa bahay syempre wala nang oxygen. So kulang na yung oxygen na sa katawan niya, at kailangan pa naman talaga natin ng
oxygen sa katawan para mabuhay. So ayun guys, decision naman ng mga anak yon, so wala tayong magagawa, no? Magulang nila yon, sila yung nag-design. Kami naman, sa amin naman, hanggat maaari, kung kaya, at meron pa naman kaming naiwan ng mga resources na magagamit, hanggat kaya naming madugtungan yung buhay ng magulang namin, dudugtungan namin. So ayun guys, kakain muna ako guys kasi nagugutom na ako before ako doon magpunta sa beach para makapag-unwind ng konti. Magkape tayo doon mamaya. So andito na tayo guys sa beach area, no. Nakita natin at harap ng San Antonio Village Resort, ano. Nakikita na natin yung mukhang mataas ang tubig ngayon. Hindi siya ganun ka low tide, no, pero okay naman. Hindi rin siya mahangin masyado. So baba tayo guys. Mag-insulin muna pala ako guys, saglit. Bago tayo insulin. Yun siya. Supposedly nagturok muna ako bago ako kumain guys, pero kasi nagugutom na kanina, kumain na muna tayo. Magtuturok na lang tayo. Ganito yung guys, yung pagka diabetic ka, lalo na ako type 1 diabetic, kailangan ko magturok ng insulin kasi ito yung aking kailangan, lifetime na turukan.
May ano siya guys, ano, may konting kurot, pero dahil nasanay na tayo, medyo baliwala na lang yung ano, yung sakit, no? Ito na yung nagdudugtong sa buhay ng mga taong may type 1 diabetes. So kayo guys, sa mga kabataan, no, hanggat maaari, kung meron kayong mga nasa bloodline ninyo yung pagiging diabetiko, ay iwas na kayo sa mga pagkaing matatamis habang maaga pa, para naman kung magkaroon man kayo ng diabetes, hindi ganun kaaga. Ako kasi maaga pa ako nagkaroon ng diabetes kasi mahilig tayo sa sweets, mahilig tayo sa chocolates, mahilig tayo sa soft drinks. At nung nagtatrabaho tayo sa Maynila, lahat ng kinakain natin puro masasarap, no? Galing sa mga yung mga kilalang pagkainan gaya ng Jollibee, McDonald's, KFC, at Greenwich, so Chowking. So yun, hindi ko naman sinasabing masama yung mga pagkain na galing sa kanila, no? Yung sinasabi ko lang kapag laging ganun yung kinakain natin, talagang mapapasama tayo guys, no? Kasi yun, normally ang kanilang siniserve ay may kasama ng drinks, no? Either soft drinks or juice. So ayun, yung nagkukos ng maagang pagkakaroon natin ng diabetes, no? Kasi ang diabetes guys, yun yung unang sisirain nun sa katawan mo, yung pancreas mo. Yung pancreas, yun yung nagsisikret ng hormones na tinatawag na insulin, na kailangan ng ating katawan upang ma-absorb yung lahat ng ating mga kinakain. So kung wala tayong insulin, di ma-absorb ng katawan natin yung kinakain natin guys. So yung lahat ng kinakain natin na nadadigest na foods, yung yung sugar nun napupunta lang sa blood natin, nagse-circulate lang sa blood, no? At ipa-flush out lang natin through urine, and masisira yung ating mga kidney, kasi yung kidney yung filter natin. Ganun din yung ating mga organs, no? Ibang organs, lalo na yung heart, no? Kasi yun yung nagpa-pump ng blood, nagkakaroon ng mga clogs, no? Kasi malapot yung ating dugo dahil sa sugar. So pag tumanda tayo guys, humihina yung ating resistensya, madali tayong magkakaroon ng risk sa heart attack at yung mga blood clot sa brain, yung katulad ng stroke. So yun guys, payo ko lang sa mga kabataan, no? So ayun, iwas kayo guys sa mga pagkain ganun, sa mga processed foods. Mas maganda yung natural food yung kainin niyo. So meron tayong nakita guys na foreigner, no? Sila pala yung may-ari ng nito, ng ATV dito, no? Kasi ayun, no, isang black, parang African, at saka isang Pinay na medyo may edad na rin to, no? Nasa 50s, 50 plus na siguro ito, no? Sa itsura niya. So sila pala yung may-ari nitong ATV dito. Ayan, maganda guys, kasi siyempre motor pero 4 wheels, ayan, alis na sila. Pang couple to guys. Ayan, ganda, no? Gusto ko rin magkaroon ng ganyan guys, para dun sa sa bukid namin sa likod, kasi may mga lupa dun sa likod, no? Hindi ko pa nga naasikaso. Gusto kong, bala kong asikasuhin yung lupa sa likod guys, para mataniman ng mga kung ano-anong fruit trees, tsaka kasi para kung hindi ko man mapakinabangan ngayon, mapakinabangan ng susunod na henerasyon guys. Kasi yun, pasalamat tayo sa mga ancestors natin na pinamanahan tayo ng mga lupa at fish pond, na kahit di tayo magtrabaho o mag-employed, meron tayo pinagkukunan ng hanap buhay. So ayun guys, punta muna tayo sa sa beach. Medyo mahangin guys, no? Okay.
dadaan tayo ng barbershop para linisin na tong ano, malinis yung ano natin, yung haircut natin. Ayun guys, tapos na tayo magpahangin at maglakad-lakad dun sa buhangin na, no? So ngayon naman, punta tayo ng ano guys, sa barbershop. Pagupit muna tayo guys para medyo ano, maiksi na yung buhok natin. At sabagay okay pa naman yung buhok natin, pero kasi mas madaling ayusin guys pagka maiksi yung buhok, no? Pagupit muna tayo.
galing tayo sa barbershop guys, ano, ayun, nakapagpagupit na tayo. O mapapansin nyo, malinis na yung ating buhok, ano, wala nang sumasagi sa gilid. So ganito yung gusto nating haircut guys, kasi ayaw natin yung sumasagi sa gilid para tayo na i-recap. So yun, lagi malinis yung ating buhok at madaling ayusin guys. Kahit ganito, hindi na ako magsuklay, ganyan ko na lang yan eh. Hindi siya nagiging magulo guys. Ganyan yung gusto ko gupit. O'clock pa lang guys, 11:30 pa natin susundin yung Batang Maliit. So nandito tayo ngayon sa may bypass road. Papunta tayo doon sa airport ng bayan natin. Doon tayo magtambay muna guys, kasi mahaba pa yung oras. 8 o'clock pa lang at 11:30 pa yung out ng maliit na bata, kasi may tutorial sa ngayon eh. Ayun guys, may nadaanan tayong taho, no? Pinarahan natin kasi nasabay natin sa daan yung taho. Alam mo naman na nagkikrave ako pag may nakikita akong ganitong taho, no? Yung classic. So bumili tayo guys, ito. Although busog pa ako guys, pero taho lang naman to eh. Kaya bumili tayo isa. So actually guys, nandito na ako sa airport ng bayan. Palipas muna tayo ng oras dito. Meron naman tayong mga gadgets na pwede tayo manood ng movie o kaya ay mag-video okay. Pero huwag na muna tayo mag-video okay kasi may lamay pa sa kabilang bahay. Tapos may ano pa si nanay, no? So huwag na muna tayo masyadong magsayang ngayon. Although karaan, di ba, birthday ni Tita Elvira at saka supposedly ni Tita Nini yung namatay. Magkasabay silang magbe-birthday. So medyo may kainan lang konti sa kabilang bahay. Wala masyadong celebration kasi nga may patay, no? So para respeto na rin din sa namatay, hindi na sila masyadong nagpabongga or wala nang mga videoke doon na nangyari, no? Sa tahimik lang, may handaan na konti kasi 60th birthday yun ni Auntie Elvira. So kailangan talaga mag-celebrate kasi 60th birthday niya yun eh. So naging senior na siya, no? Entitled na siya sa 20% discount guys. Ayaw, diba? So guys, dito muna tayo. Napansin natin guys, no, may mga worker, no, na nagdating, nakamotor tsaka naka-tricycle. Ayan, nag-set up sila ng duyan dito sa sa gilid guys. May tinali silang duyan, parang magpapahinga siguro muna itong mga ito, tutulog-tulog muna siguro kasi sila yung nagagawa doon kanina sa nadaanan natin doon sa may bandang sa may bypass road, may construction doon. Ito siguro sila guys, kasama doon sa mga nagtatrabaho, no? So kakain muna sila, yan makikita nyo. Itong airport ay malaking pakinabang, no? Kahit sa atin na mga biyahero na doon sa malalayo yung mga bahay at gayon din sa mga trabador, meron silang mapuntahan upang mapagpahingahan guys. Kasi dito nga sa airport ay mahangin, no? Presko yung hangin guys. At tahimik pa. So kahit tayo guys nakakatulog tayo dito,
So ayan, nakikita nyo, kumakain sila guys. Oh. Yan. Tapos dito sa gilid, meron silang ginawang duyan. So pagkatapos silang kumain, malamang matutulog muna yan bago bumalik dun sa pinagtatrabahuhan nila guys. So tayo naman guys, maya pa tayo alis, no? Kasi ang oras natin ngayon ay lang pa lang, 11:45, no? So siguro mga 11:15, no? Bago tayo alis. Para di tayo masyadong maghintay doon. Kasi 11:30 yung out ng maliit na bata guys. So, ayun guys, ang oras ay 11:10, no? So, dadaan pa kasi ako ng new post kasi bibili ako ng ointment yung sa skin, no? Meron tayo na bibili doon, 70 pesos na parang siya, cream na siya na pang skin, all type of skin, gamot sa mga rashes, kati-kati ganun, no? Kasi pag may mga tayo, nagkakaroon tayo ng rashes, yun ang nilalagay natin guys, para hindi na ma-infect, no? At hindi na lumala yung ating mga skin problems. Kasi delikado guys, no? Kaya lalo na diabetic tayo, kailangan natin na maagapan lahat kung ano yung mga scratches na yan. May sugat tayo lalo sa paa. Kailangan malinis agad at maiwasan na ma-infect guys. So ayun guys, punta na tayo ng school. Sunduin na natin yung batang maliit. Pero dadaan muna ako ng new post guys,
Pasok muna tayo sa Neopost guys. May bibili na ako doon. So ayun guys, tapos na tayo mamili guys. Ito lang naman yung binili natin. No? Bumili ako ng face mask tsaka itong ito. Skin fighter. Yan. Kasi pag nagkaroon tayo ng sugat, kahit kagat-kagat lang ng lamok yan, kailangan nating agad kasi para hindi na ma-infect guys. Bumili na din ako ng face mask. So punta na tayo doon sa school guys. So ayun guys, nandito na kami sa bahay, no? Kakadating lang namin. Ang oras ay 5 minutes bago mag alas 12. So actually guys, mamaya babalik din ako ng Roa City.
Dahil nga sa rehab ni nanay, no. Pero actually tapos na yung kanyang schedule sa rehab kasi 1 week lang yun. Nakaang week pa yun. So ngayon ang labas nito magpapa-check up kami, tapos manghingi kami ng bagong schedule. Kasi parati naman na postpone or hindi natutuloy yung kanyang complete na rehab, no. Parating bitin yung kanyang rehab. So ayun guys, pahinga muna, mamaya pa kaming alauna siguro aalis. So thank you so much guys for watching. Bye bye.